Nag-crash si DJI Mini 4 Pro natin sa dagat during our El Nido adventure trip. Kaya ngayon sa video na to, mag-share ako sa inyo ng mga dapat nyong gawin sa mga ganong klaseng senaryo. Guys, so katatapos lang ng adventure natin ngayong huling araw natin dito sa El Nido. And ito yung mga gamit natin. Merong nangyari na hindi ko expect. Yung drone natin guys, nalaglag siya sa tubig dagat. Kasi pinalipad ko siya na hindi pa kompleto yung mga satellite. Ipapahover ko sana. Kaso tumama siya sa kamay ko. Tapos nalaglag siya sa dagat. So nasubmerged talaga siya sa tubig dagat. Kaya ang ginawa natin, hinugasan natin kaagad ng bottled water na dala natin. Tapos pagdating dito sa tinutuluyan namin, hinugasan ko siya kaagad ng tubig. Tapos inisprayan ko ng alcohol yung mga joints, yung mga parts, yung propellers. Tapos ayan, nagpapahinga siya ngayon dito sa bintana. Sana gumana pa. As an electronic technician at the same time photographer, may alam ako kahit papano sa SOP or standard operating procedure pagdating sa mga senaryo ng saltwater damage sa electronics na gadget. Kaya ngayon, based on knowledge and experience na din, yung i-share ko sa inyo para hindi masayang yung sinasabi nila na charge it to experience daw. So ngayon, hindi ko alam kung gagana pa talaga to si DJI Mini 4 Pro since saltwater damage yung nangyari sa kanya. Pero sana gumana pa siya talaga. Kaya hindi natin minamadali yung pagtitest sa kanya. So pinatagal talaga natin siya ng ilang araw sa bigasan. Tapos, bumili rin tayo nito. Contact cleaner. So, nilinis natin siya nito ulit. WD-40 Specialist Contact Cleaner. Fast drying to for electronic devices talaga or electronic board, motherboard, CPU, ganun. Tapos na natin to patuyuin at linisin. Ite-testing na natin siya gamit yung battery. Pero bago natin i-test, mag-share ako sa inyo ng tips kung sakaling mangyari sa inyo na malaglag yung drone nyo sa dagat or sa tubig or kahit yung camera nyo or kahit anong electronic equipment. So, merong tamang procedure para doon. So, i-share ko sa inyo yung mga dapat na gagawin kapag nangyari yung ganun. Unang-una o ang number one priority nyo is dapat iahon nyo agad yung drone nyo sa dagat. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa, huwag na kayong mag-isip kung ano yung dapat nyong gawin. Kailangan ma-rescue nyo siya agad the moment na nalaglag siya. Pilitin nyo talaga siyang maialis agad sa dagat at huwag na kayong mag-contemplate pa sa buhay kung bakit ba siya bumagsak. Ganun din sa camera or kung ano man. Kailangan maiahon nyo siya kagad sa dagat. Anyway, yun nga yung ginawa ko. So, hindi ako nagpatumpik-tumpik. Kinuha ko kagad siya at ni-rescue. Hindi na ako nag-video. Hindi na ako nag-isip. Hindi na ako nag-vlog. So, ni-rescue ko kagad siya at tinanggal ko yung mga tubig sa kanya agad. Tinanggal ko syempre kagad yung battery. So, dapat may ahon mo kagad siya. Syempre kung kaya mo, syempre safety mo pa rin yung yung priority mo. Syempre kung malalim, kung hindi ka sigurado, mahirap na siyang kunin, pabayaan mo na lang. Pero since kasi itong drone natin is bumagsak siya, halos sa tapat ko lang, kaya nakuha ko din siya agad. Pagkatapos nyo siyang makuha, tanggalin nyo agad yung battery. Huwag na kayong mag-isip ng kahit ano. Tanggalin nyo agad yung battery sa pinakamabilis na paraan para hindi na ma-damage pa yung ibang mga parts niya. Hindi na magkaroon ng electrical damage kasi dahil nakakabit yung battery, ganun. Wala nang short circuit na mangyari. Tapos pagkatapos, pilitin nyo siyang mahugasan agad ng fresh water. Distilled water kung may access kayo. Pero kung wala, pwede na rin yung kahit anong fresh water lang. Kami kasi meron kaming baon na bottled water. So nahugasan ko siya kahit papano, kahit konti lang. Yung mga parts niya, itong props, yung loob niya, itong lens, yung gimbal, yung mga joints. Nabuhusan ko siya kahit papano ng tubig na fresh. So, nabawasan yung asin or nalinis siya kahit papano. Tapos pag uwi namin kagad doon sa accommodation namin, nilinis ko kagad siya ng tubig sa gripo. Hinugasan ko pa siya ng mas madami pang tubig. Tapos yun nga, kung may access kayo sa contact cleaner, ito kakarating lang, kaka-order lang natin. So ngayon ko lang siya lalagyan. Kaya
matagal siyang walang ganito. So ang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng alcohol kasi yung alcohol mas mabilis yun mag-evaporate and sa tingin ko makakapasok siya sa mga singit-singit. So inisprayan ko to ng alcohol. So yun yung remedyo ko muna bago dumating yung contact cleaner. And then ang susunod yung gagawin is papahanginan nyo siya, tapat nyo sa electric fan, lagay nyo sa bintana. Huwag nyo kagad siyang ilalagay sa bilad or sa araw kasi magkakaroon ng moist yung mga lens niyan, yung cameras. So hindi yun dapat ganun, hindi dapat basa siya bago mo ilagay sa araw. So dapat medyo tuyo siya, pahanginan nyo muna. Tapos kung may access kayo or maganda yung araw, ilagay nyo siya, pero wag matagal kasi masisira din siya eh. Takpan nyo rin yung lens, wag nyo itutok to direkta sa araw. So ganun, para matuyo siya. Tapos lastly, pag medyo tuyo-tuyo na, napunasan nyo na, ilagay nyo siya sa bigasan. Kung madami kayong silica gel, pwede rin naman yun, mga desiccant. Pero okay lang rin yung sa bigas. Pinaka-safe siguro sa kanya is 4 days or 1 week na nandun para tuyong-tuyo talaga. Sorry guys kasi wala tayong documentation na maayos nito nung nalaglag siya sa dagat. Pero nalaglag talaga siya and nakakalungkot kapag hindi na siya gumana. Ang priority kasi talaga natin nun, kaya hindi na ako nakapag-video, is yung ma-rescue talaga yung drone. Hindi naman scripted talaga na pang content lang tapos nilaglag natin yung drone natin sa dagat. Hindi talaga ako sure kung gagana pa siya, pero sana talaga gumana siya. Ngayon natin siya itatry, as in ngayon na. Kasi matagal na rin siya, it's been 4 days, 5 days na siyang nakatenga. So dahil tuyong-tuyo na siya, itatry na natin siya. Ito yung battery na ginamit ko nung nagpapalipad ako sa kanya, yung nalaglag sa dagat, pati ito nalaglag din to. So iti-testing natin dito sa charger kung meron. Oh ha, ayos, gumagana yung battery niya, pero hindi muna natin to gagamitin sa kanya, wag muna yan. Ang gamitin natin is yung ibang battery. Again, matagal tong nasa bigasan and nalinis natin siya nitong contact cleaner kanina. Tapos pinahanginan natin siya ng matagal. Quick dry kasi yon, so sigurado nang wala tong kahit ano. So itatry na natin kung gagana. Ito na siya guys. Moment of truth. Umilaw. Umilaw ang tropa. Tanggalin muna natin ulit. May mga nalalaglag oh. Oh, dahil pa niyang buhangin. Daming nalalaglag. Nakikita niyo ba yan? So hindi ako nagbibiro guys ha. Nalaglag talaga to sa tubig. Sobrang pino ng buhangin sa El Nido. Sorry ha, nakapag-uwi ako ng buhangin dito. Tanggalin muna natin yung mga buhangin na yan. Baka pumasok pa yan sa props. So ngayon ko pa lang talaga to itatry. Moment of truth. Ito try na natin siya. Buksan natin ulit. Ah! Gumagana. Gumagana. Tunog. Ah! Looking good. Titingnan natin kung ko-connect. Yung DJI Neo yung huling kinonek ko dito sa controller. So kailangan ko siyang i-paired ulit. Bakit unable to connect? Press and hold the power button. Ito yung nakakainis dito sa controller kasi pag nagpapalit-palit ka ng drone, kailangan mo siyang i-pair ulit doon sa isang drone and medyo hassle. So meron siyang parang 1 minute. Kinakabahan tuloy ako lalo. Searching for aircraft. Kinakabahan tuloy ako sa pumasok. Try natin kung gagana yung props, kung walang magiging issue. Bali, hindi natin masusubukan siya ngayon or hindi natin siya masusubukan dito sa video na to, yung pagpapalipad sa kanya. Pero at least, gumagana siya and effective, gumana yung mga procedure na dapat mong gawin kapag na water damage yung drone. As in, nalubog talaga to sa tubig dagat. Nakita nyo naman siguro yung mga buhangin na nalaglag. Mukha naman siyang okay. Check natin lahat. Yung pa rin naman. Tapos, tingnan natin kung gagana. Check. Check daw yung props.
Check complete. Papadganahin ko lang yung, i-engage ko lang yung mga propellers niya. Yan. Wow! Gumana si DJI Mini 4 Pro na nalaglag sa dagat! Do hindi ko pa siya natitest, pero tingin ko naman gagana siya lahat. Kasi wala namang tayong ibang ginawa sa kanya na kakaiba. So tingin ko gagana siya. Tayin muna natin. And then buhayin natin ulit. Tingnan natin kung mag-prepare siya ulit. Kokonik! Sobrang saya kasi gumana siya. Second life na to ng drone natin. Alam nyo kasi yung mga procedure na shinare sa inyo kanina, yung iahon nyo siya kaagad, tanggalin nyo yung battery, hugasan nyo yung drone, ilagay nyo sa bigas, patuyain nyo, linisin nyo ng contact cleaner. 50-50 chance pa rin yun. Hindi yun 100% guarantee na gagana yung equipment nyo or yung drone nyo na saltwater damage. Samahan nyo rin ng dasal. Panalangin lang talaga, tiwala lang talaga, nagagana pa siya. Nagkaroon pa siya ng second life. So makakasama pa natin to si DJI Mini 4 Pro and sana marami pa tayong adventure na pagsamahan talaga. Ang liit-liit niya pero kaya niyang kumuha ng magandang images, di ba? Thank God gumana siya. Yung 50-50 chance na yon, mas mabuti na rin yon na meron kayong 50% chance na maisalba pa or ma-rescue pa yung equipment nyo na saltwater damage kesa naman wala. So kung sakaling mangyari sa inyo na malaglag yung drone nyo sa dagat or yung camera gears nyo sa dagat, kuhain nyo agad at gawin nyo yung mga procedure na sinabi ko sa inyo. Kasi yun talaga yung standard procedure kapag nangyari yun. Hindi lang yun gawa-gawa ko or gawa-gawa ng mga kung sino-sino. Swerte din talaga na kahit papano may alam ako sa electronics, kaya siguro gumana pa siya. Talagang na-damage na to eh, pero gumagana pa siya eh. So itetest natin to ulit sa mga susunod. Tapos i-update ko na lang kayo sa kalagayan nitong drone natin kung meron pa siyang other issues. Pero hindi ko pa natatry yung SD card niya, yung charging niya, pero mukhang okay naman. Nandito naman lahat ng mga files. Nandito pa yung file niya. Ito yung shoot na huling nakuhaan natin gamit tong drone. So internal memory kasi nag-full na yung memory nung card. Kaya internal memory na lang muna. So nandyan pa rin. So effective and gumagana talaga yung drone natin. So ayun, thank God talaga at gumagana pa tong drone natin. So dito na natin tatapusin tong video na to, guys. Thank you for watching. Naway may natutunan kayo or at least I got you entertained. Don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay!